Sa ibang balita, lumabas na sa isang pag-aaral na mabilis na lumulubog ang lupa sa Metro Manila dahilan kung bakit labis ang pagbaha rito. At dito mga nakalipas na hagupit ng bagyo, sinang-ayunan naman ito ng PHIVOLCS. May live report si Julius Segovia. Julius? Susan, hindi kinala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pag-aaral ng grupo ni Dr. Kelvin Rodolfo na mabilis ang paglubog ng lupa sa Metro Manila dahil sa sobrang paggamit ng deep well o poso. Sa pag-aaral ni Dr. Rodolfo kaugnay sa land subsidence, susceptible din daw ang ilang bahagi ng Metro Manila sa storm surge at liquefaction o paglambot ng lupa dahilan para mas malaking pinsala ang pwedeng mangyari kapag lumindol. Unang nakilala, Susan, si Dr. Rodolfo sa kanyang pag-aaral sa Mount Pinatubo at sa ibinuganitong lahar. Isa siya ngayong Professor Emeritus ng University of Illinois at kasalukuyang consultant ng Project NOAA ng DOST. Katunayan, mula 2007 hanggang nitong nakaraang taon, patuloy raw na lumulubog ang lupa sa Metro Manila at ilang karatig probinsya gaya ng Bulacan at Pampanga. Base na rin yan sa pag-aaral ng PHIVOLCS gamit ang kanilang satellite images at GPS o Global Positioning System. Ayon kay PHIVOLCS Director Renato Solido, mabilis ang paglubog ng lupa sa mga lugar na mabuhangin. Halimbawa, kung may poso raw roon at na madalas igiban, agad daw nauubos ang supply na tubig sa ilalim ng lupa. Sa halip, napapalitan ito ng hangin na magresulta naman sa paghina ng pundasyon nito. Hindi gaya ng lindol at ibang volcanic activity na may agarang epekto, Susan, unti-unting pero peligroso raw ang dulot ng land subsidence kung tuloy-tuloy na nangyayari. Sa ngayon, nararanasan na raw ang epekto nito tuwing may bagyo, higit lalo sa mga lugar na madalas bahain gaya ng North Manila o Manaba area. Hindi raw ura-uradong humuhupa ang baha roon at dahil lumalambot ang lupa, posibleng may pagguho sa mga bahay o gusali. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat. Bawat isa may magagawa para di raw maging mabilis ang paglubog ng lupa. Kasama na raw rito ang wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Tiyakin din daw na napapalitan sa oras ang tubig na iniigib sa mga poso. Balik sa iyo, Susan.